Ipinatupad na ngayong araw ang ikalawang bugso ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Pero ayon sa Department of Energy, batay sa inisyal na pagtataya, posibleng makahinga ng maluwag sa susunod na linggo mula sa price hike ang mga motorista. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Umaaray na ang jeepney driver na si Raymond sa taas ng presyo ng diesel. Higit 1,000 kasi ang bawas sa kinikita niya dahil sa pagpapakarga nito. Bukod pa daw dyan ang ibibigay niyang boundary na aabot rin ng 1,200 pesos. Nabawasan lang po yung kita ng konti, wala mo po tayo magagawa, tumaas po yung gasolina. Hindi po natin pwede bawasan yung gasolina kasi po kami rin mahihirapan Maano po yung makabala rin po kami. Ang 39 anyos naman na si Tatay Joel, pinipilit na pagkasyain ang kita niyang 400 piso para sa pamilya. Gagawa na lang ng paraan para may maiuwi. Inimplementa ngayong araw na mga kumpanya na langis ang second tranche ng big time oil price hike. Sa diesel, may patong na 2 pesos at 60 centavos kada litro. Nasa 1.75 kada litro naman ang inangat sa gasolina, habang higit 2 piso rin kada litro ang dagdag sa kerosene. Sa gasolinahan nga na ito, ngayong hapon pa lang magdadagdag ng presyo, kaya kaninang umaga, pinilahan sila ng mga jeep para makahabol sa mas mababang presyo ng diesel. Around our area, usually they implement the increase, hindi fixed sometimes morning and in the afternoon. So maybe later at 2 p.m., isasabay na namin yung second tranche ng increase. Kinukonsidera rin umano ng oil company ang kanilang target market na mga PUV drivers. Kaya tinatansya nila kung kailan at kung anong oras ibubuhos ang nasa higit 5 piso ring taas presyo ng krudo. Alam mo naman, very sensitive to prices yung mga driver natin ng mga public vehicles. So pinipili talaga nila yung mga gas station na mababa yung presyo. So we try to keep our prices low. Sa kabila ng pagtuloy ng second tranche ng big time oil price hike, namumuro naman umano ang rollback sa susunod na linggo dahil sa nakikitang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa huling 2 araw ng kalakalan. Well, kung titingnan yung dalawang trading days movement nung price, ang estimate po namin to date dun sa 2 araw na yun ay ay nagre-resulta ng rollback. The prices is stabilizing na, especially since nag-announce na ng ceasefire doon sa gera na nakita natin sa may Israel pati sa Iran. Yung world market prices, it's back to before the war started. So we'll definitely see a rollback. Pero wala pa rin umanong katiyakan yan, sabi ng Energy Department. Posible pa kasing gumalaw ang presyo sa mga natitira pang mga araw. Good news naman yan para sa mga tsuper. Mas maganda kung gano'n. Bakit? Hindi, siyempre, makakapag-uwi rin ng maganda-ganda. Malaking tulong po sa amin yun. Pagka bumaba. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.